News without bias. News that you can trust. This is AV1 News. I am Gabriel Gutierrez, I am Patrick Sestina, bringing you the hottest, the fastest, the latest news update. This is AV1 News. And for today's news, corrosion meets the prevailing issues faced in the aviation industry. For the hot news, different kinds of corrosion are needs to be resolved immediately. Corrosion agents serve as the main source of corrosion. Aircraft's integrity are in stake due to corrosion. Corrosion preventive measures and control are found effective in mitigating this issue. And for the details of today's news, corrosion, the prevailing issue in the aviation industry, here is Gab Gutierrez reporting. Corrosion is one of the leading problems in the aviation industry, costing a total of $1 billion per year for repair damages. But what is corrosion and why is it prevailing? Corrosion is a phenomenon in which metallic materials deteriorate in integrity due to the presence of corrosive agents. According to the corrosion theory, there are two types of corrosion attacks. One is the direct chemical attack, in which a corrosive agent is directly affecting the material. And the most common in the aviation industry is the electrochemical attack, in which it requires an anode, a cathode, a medium such as water or moisture, and an electrical source. Different kinds of corrosion are the hottest issue that needs to be resolved immediately to preserve structural integrity and safety of the aircraft. Here is Mel Chavez for the story. So, andito tayo ngayon sa Philippine State College of Aeronautics para humanap ng isang swerteng estudyante para interviewin at malaman kung saan nakikita ang corrosion. Okay? Boss! Tara dito, boss. So, ngayon, i-interviewin kita. Saan to boss? Okay, basta project. So, ito, ang pangalan mo, boss, muna? Alden Richard boss. So, Alden, anong course mo dito sa PhilSCA? AMT boss, AMT. AMT, di ba AMT, bahuli yung depth cert? Dating iyo boss, Dahil, ilang taon ka na dito? 3 years boss. Anong masasabi mong magna daw kayo, pre? Magna 9 years sa PhilSCA. Magsi lang sir. Mahal sila. Magsi 6 years pa. So ngayon, tatanungin natin kung anong alam mo sa AirCap pa. Boss, sige So, boss. saan mo madalas makita ang mga corrosion sa AirCap? Boss, puro halos ng corrosion na nakikita ngayon is nasa external part ng aircraft boss. Okay, so alam mo ba yung mga types ng corrosion na nakita sa AirCap? Meron akong alam boss, konti lang, pero try ko boss. Okay lang boss, i-spit ko na ngayon. Sige. Sir, meron tayong intergranular, galvanic, exfoliation, oxidation, fretting, meron din tayong uniform surface, meron din tayong filiform surface, tsaka general surface. Meron din tayong stress, tsaka previce corrosion, sir. Yun po yung alam ko, sir. Pwede mo, no? Buti nag-AMT ka. Tamang decision yan. So ngayon, na-explain niya, napakita niya ang iba-ibang type ng corrosion sa aircraft. So galing mo, boss. Kaya bibiyahe ito ng premyo, ah. Sige, boss. Yan, boss. Judge. Walat ng judge ang puto. Boss, may lang shoutout. Sige, boss. Shoutout mo lang. Shoutout ko lang yung nanay ko dyan, boss. Nanay ko yung Maribel Ginto, boss. Nanay ko yun. Shoutout din sa tatay ko, sa kapitan kong tatay. Yun. Salamat, boss. Sana maging makuha ko, sir. Salamat. Tama na. Salamat, boss. So ayun, dito nang tatapos ang aking interview. Salamat. Back to you guys. Thank you, Mel Chavez, for the report. Corrosive agents serves as the main source of corrosion. Here is Mike Vargas for the update. Yes, Gab, halos lahat ng parte ng eroplano ay maaaring pagmulan ng corrosion. Ngunit mayroon tayong mga espesipikong lokasyon kung saan dapat ay pagtuunang pansin para maiwasan ang disgrasya. Corrosion can be seen in places like exhaust engine areas. What makes it prone to corrosion is because of the immense heat and rich gases that accumulates in this area.
These gases contain all of the constituents of the potent electrolyte. Sa mga gaps, seams, and hinges, madalas namumuo ang corrosion sa area na ito, and ang mga ito ay hindi madaling linisin dahil na rin sa posisyon nito. At hindi lang iyan ang lugar na maaaring pamungaran ng corrosion sa aircraft. Isa pa riyan ay ang battery compartments and battery vent openings. Lingid naman natin sa ating kaalaman na ang battery ang nag-i-store ng electrical energy to turn into chemical energy. These batteries contain sulfuric acid fumes that can cause corrosion. Lavatories and food services areas are also prone to corrosion. Kaya nga ang area na ito ay dapat ma-inspect with extreme care, which is done by our respectful attendants. Ang pinakadelikadong lokasyon naman ng corrosion gap ay ang landing gear. Once na mag-fail ang landing gears sa paglanding, libo-libong tao ang maaaring madamay. Kaya labis na hinihigpitan ang inspeksyon ng mga ating profesional para tiyakin na safe for take-off ang eroplano bago lumipad. Narito naman Gab sa likod ko ang isa sa mga pinaka-common na pinamumunuan ng corrosion. Ito ang external skin areas. Kung makikita mo sa likod ko ay isang lumang aircraft na kung saan ay pinamumunuan na ng corrosion. Ngunit hindi ito dahil sa kanyang hindi dahil sa pinagkalumaan na ito, kundi dahil sa posibleng solvents or cleaning solutions na hindi masyadong nabanlawan, kaya nagkaroon ng corrosion. Tatalakayin natin ngayon ang mga bagay na nagiging sanhi ng corrosion o pagkasira ng materyales sa mga parte ng transportation vehicle tulad ng mga tren, sasakyan at mga eroplano. Ito ay isang mahalagang paksa lalo na sa mga engineers, chemists at kahit sa araw-araw nating pamumuhay. Una sa listahan natin ay ang hangin o air. Ang hangin, lalo na kapag may halong moisture o tubig, ay nagiging sanhi ng rust o kalawang sa mga metal. Ang oxygen at moisture sa hangin ay nagsasanib para magdulot ng oxidation na nagiging sanhi ng corrosion. Sunod naman ang tubig. Ang tubig, lalo na kapag may impurities or contaminants, ay isa ring pangunahing sanhi ng corrosion. Ang tubig ng may kasamang minerals o asin ay mas mabilis na nakasisira sa metal. Susunod ay ang acids at alkalis. Ang mga asido tulad ng sulfuric acid at hydrochloric acid ay mabilis na nakasisira ng metal dahil sa kanilang mataas na reactivity. Ang mga alkali tulad ng sodium hydroxide naman ay nakasisira na lalo sa mga specific na uri ng materyales. Hindi rin natin dapat kalimutan ang microbes at bacteria. Ang mga microorganismo na ito ay nagdudulot ng biological corrosion kung saan naglalabas sila ng mga acid na nakasisira sa mga metal at iba pang materyales. Ang asin o salts ay isa rin sa pangunahing sanhi ng corrosion. Ang asin, lalo na sa coastal areas, ay nagiging sanhi ng mas mabilis ng pagkakalawang ng mga metal. Ang chloride ion sa asin ay nagiging sanhi ng pagkasira ng protective oxide layers sa mga metals. Lastly ay ang mercury. Ang mercury ay isa sa pinakamalakas na corrosive agent, lalo na sa mga metal tulad ng aluminum. Ang exposure sa mercury ay nagdudulot ng tinatawag na amalgamation, kung saan ang metal ay mabilis na nagiging brittle at nagkakaroon ng cracks. Kimbaga Puro, Nagbabalita, AV1 News. Mike Vargas, AV1 News. Thank you, Mike. Corrosion preventive measures and control are found effective in mitigating this issue. Here is Jess Raspado for the detail. Corrosion is one of the top challenges in the aviation industry, mainly due to its hazard and damages it produces in every aircraft, which has no aircraft has been escaped this type of damage. We could prevent this corrosion in several, which are: first,
is base your airplane in a dry climate or hang your airplane using cabin covers. This is highly recommended for aircrafts that are based on coastal region due to its environments and moisture levels in these areas. After flight, wash your aircraft often in order to remove chemicals, especially corrosion-producing agents, by using corrosion inhibitors such as Ardrox AV8, LPS1, Tectil 891, Nicoprotect 8132. Additionally, treat cheap paint as paint is considered protection on surfaces. Lastly, make sure windows and doors are tightly sealed to prevent moisture getting into your aircraft. This is Jesse Raspado from AV1 News. That's all for today. I am Gabriel Gutierrez I am Patrick Sestina, presenting you the latest and the hottest news. This is AV1 News.